The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon sa patuloy niyang pagbibiyaya sa atin ng buhay at kalakasan. At gaya po ng aming pong ipinapanalangin, hinihikayat namin kayo na ang buhay at kalakasang ito ay magugol natin sa patuloy na pagsubaybay at pag-alam ng banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling po natin ngayon ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa pagkakataong ito ay isang napakahalagang paksa ang ngayon po ay ating sama-samang pag-aaralan, at ito po ay mayroong kinalaman sa tinatawag na karunungan o sa wikang Ingles ay wisdom. Ano ang malaking kaibahan nito sa salitang kaalaman o knowledge? At ano ang pakinabang ng tao kung ang tao ay matutunan at makamit niya ang tinatawag na karunungan? At sa isang paraan, kailan magpapasimula sa isang tao na makamit niya ang karunungan? Ang paksa po natin ngayon ay nagsasabing ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kapatid na Neraya, saan po ba nakasalig ang katotohanang binabangkit nitong paksang aralin na ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan? Ang saligan po ng katotohanan ito na binabanggit sa ating paksa ay ang Biblia o banal na kasulatan. At ang katunayan, mababasa po natin to sa Aklat ng Mga Awit. Ang kapitulo po ay 111 at ang bersikulo po ay 10. Sasalin po ng Biblia na ang bagong ang Biblia. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang lahat na nagsisigawa nito ay may mabuting kaunawaan. Ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Napakalinaw po ang batayang talata na dito nasusulat ang binabanggit sa ating paksa na ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ito po ay gaya ng aking sinabi kanina, nakasalig sa Biblia, ito po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Awit ng Haring si David. At ang Haring si David mismo ang nakapagpatunay ng katotohanan ito. Kaya kanyang sinabi, kanyang isinulat sa Aklat ng Awit ang mga salitang ito, na ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. At ayon sa kanyang paunang pagpapaliwanag, ang lahat niya ng nagtataglay nito. Kapag ang tao ay natutong matakot sa Diyos, ay magkakaroon niya ng mabuting kaunawaan at ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang ngayon inihahayag ng banal na kasulatan. Kung ang tao ay mayroon pang ibang alam na paraan kung papaanong makakamit ang tinatawag na karunungan, ngayon ay nagsasabi ang banal na kasulatan mismo at ito'y ayon sa karanasan
ng haring si David. Ang pasimula ng pagkakamit at pagtamo ng karunungan ay nagsisimula po sa pagkatakot sa Panginoon. Kaya dapat po ay maunawaan natin ano ang damdaming taglay natin kapag ka po ang pinag-uusapan ay ang sa Panginoon Diyos. Ano ang damdaming iniuukol natin sa Kanya? Paano natin siya kinikilala at iginagalang? Mga minamahal na kapatid, sapagkat dito nakabatay at nakadepende kung tayo po ba ay magtataglay o magkakaroon ng tinatawag na karunungan alinsunod sa banal na kasulatan. Kapatid na Neraya, wala na po bang ibang paraan para ang tao ay magkaroon ng karunungang binabanggit ng ating paksa? Bakit ang pagkatakot sa Panginoon ay siyang pasimula ng tunay na karunungan? Ipinaliwanag po yan ng banal na kasulatan at ang isa naman sa naging kasangkapan ay ang anak ng haring si David nung kanilang kapanahunan ng haring si Solomon. Ito po ay mababasa natin sa Aklat naman ng Kawikaan. Ang kapitulo ay 2 at ang bersikulo ay 5 hanggang 6. Kung magkagayoy, iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Narito po ang mga tiyak na dahilan kung bakit katotohanan kapag ang tao ay nagtaglay ng banal na pagkatakot sa Diyos, yun ay magbubunga sa kanya o magkakamit siya ng tunay na karunungan. Ayon po sa mga talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan, dapat anyang maunawa o malaman at tanggapin ng tao na ang pagkatakot sa Diyos, yan ang talagang paraan para masumpungan ang kaalamang mula sa Diyos. Kasi po maraming karunungan o kaalaman dito sa lupa na itinuturo sa mga paaralan o yung iba bunga ng karanasan, pero hindi po yun yung karunungan o kaalamang mula sa Diyos. Pagka ang pag-uusapan, yung mataas na antas ng karunungan na tinatawag nga sa wikang Ingles na wisdom, ito po ay nanggagaling lamang sa Panginoon. At ang isa pong kahingian ng Diyos para ipagkaloob ng Diyos ang karunungan ito sa mga tao ay ang makita niya. Ang tao ay kumikilala sa Kanya, ang mga tao po ay mayroong banal na pagkatakot sa Kanya. At kung bakit sa Diyos nagmumula at ang pagkatakot sa Kanya ang paraan para magtaglay ang tao ng mataas na antas ng karunungan sapagkat ang Panginoon niya ang siyang nagbibigay ng karunungan. Opo, ang karunungan ay galing sa Panginoon at nasa Kanyang kapangyarihan para ipagkaloob ito sa taong nakatatakot sa Kanya. At sa bibig ng Panginoon, kung tayo naglalaan ng panahon para duminig ng Kanyang mga salita, ng Kanyang mga pagtuturo, doon anya nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan. Kaya nung panahon ng mga unang lingkod ng Diyos, katulad ni David, katulad ng haring si Solomon, na nakilalang mga matatalino o marurunong na tao, hindi lang po yun bunga ng kanilang pag-aaral sa mga paaralan. Lalo na po si Solomon, kanyang kapanahunan, ay natanghal na walang gaya ni Solomon pag ang pag-uusapan ay pagtataglay ng karunungan. At hindi yun bunga ng kanyang pag-aaral o sariling pananaliksik o may nagturo sa kanya, kundi dahil natuto siyang matakot sa Diyos, niregaluhan siya ng Panginoon ng karunungan. Kaya dito maunawa natin na kailangan talagang ang tao ay makilala niya ang Panginoon. Kailangan matuto siyang matakot sa Diyos para katulad ng mga unang lingkod ng Diyos, sapagkat sa Diyos nga, nanggagaling ang karunungan, matanggap din ng tao ang tunay na karunungan. Alam nyo, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang pagtuturong ito, gaya po ng naipaliwanag, ay lumilika ng ating pong pakikipagrelasyon sa ating Panginoon Diyos. Sa isang relasyon, kinakailangan po ay magkaroon ng tinatawag na respeto, paggalang, pagmamahal sa isa't isa. Gaya ng ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, mawawalang kabuluhan ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon kung hindi naman tayo nagtataglay
ng tamang pagkatakot na dapat nating iukol sa Panginoon. Posibleng sabi nga kanina ay pwede kang magkaroon ng karunungan o wisdom, bunga ng iyong karanasan sa buhay na ito, bunga ng iyong mga pag-aaral at personal na pagsasaliksik sa iba't ibang aklat na nilikha ng tao, mga giliw naming taga-subaybay. Subalit, ang karunungang mula sa Diyos ay humihigit sa lahat. Ito po ang dapat nating sampalatayanan at dito namin kayo inaakay na dapat ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon ay pinaghaharian ng pag-ibig, pagrespeto o paggalang at ang lubos at tunay na pagkakilala natin sa Kanya na Siya ang tanging Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil doon ay dapat nating taglayin ang pagkatakot sa ating Panginoon. Bakit kailangan naming ituro ito sa inyo, mga giliw naming mga taga-subaybay? Gaano ba kahalaga ang karunungang bunga ng pagkatakot sa Panginoon Diyos, kapatid na Neraya? Ipinaliwanag din po yan ng Biblia at yan po ay ating mababasa sa aklat pa rin ng Kawikaan. Ang kapitulo ay 2 at ang versikulo ay 10 hanggang 12. Sasalin po ng Biblia na ang bagong ang Biblia. Sapagkat papasok sa iyong puso ang karunungan at magiging kaaya-aya sa iyong kaluluwa ang kaalaman. Ang mabuting pagpapasya ang magbabantay sa iyo, ang pagkaunawa ang mag-iingat sa iyo. Iligtas ka nito sa daan ng kasamaan mula sa mga taong nagsasalita ng masasamang bagay. Napakahalaga po ng karunungang bunga ng pagkatakot sa Diyos. At ito ay nararapat na hangarin ng tao na magkaroon siya nito. Sapagkat sa mga talata pa lang na binasa ng ating kapatid na Benhanan, ay maunawa natin ang tatlong mahalagang bagay na pwedeng idulot nito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Hindi lang ng buhay na uko sa panglaman, lalo na yung mga bagay na pang-espiritual o pang-kaluluwa. Gaya ng ating narinig sa talata, pagka pumasok sa ating puso ang karunungang mula sa Diyos, kasi hindi nga ito katulad ng tinatawag na head knowledge lang, yung kaalaman na maalam ka lang sa maraming bagay na panglupa, pero ang wisdom o ang karunungang mula sa Diyos, sa puso ito, naiimbak. At pag ito'y pumasok dahil sa pagkatakot sa Diyos, unaan niya, magiging kaaya-aya sa iyong kaluluwa ang kaalamang ito. Pati kaluluwa natin mabebenepisyuhan. Yun ang una, kaaya-aya sa kaluluwa. Pangalawa, magagamit din natin ang karunungang galing sa Diyos sa mabuting pagpapasya. Napaka-importante po niya na ang gumagabay sa iyong pagdidesisyon ay nakasalig sa karunungang mula sa Diyos. At ang pangatlo, ililigtas ka nito sa daan ng kasamaan mula sa mga taong nagsasalita ng masamang bagay. So kung iisa-isahin natin, hindi natin masasabing hindi natin ito kailangan. Bilang tao na batay sa ating pagkaunawa, ang pinakamahalagang sangkap o ating tunay na pagkatao ay ang kaluluwa, kailangan natin ng karunungan ito. Sapagkat ito ay magiging daan para maging kaaya-aya o mapabuti ang ating kaluluwa. At sa pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na sa mga spiritual na bagay, obligado ang tao na magpasya kung ano ba ang kanyang uunahin o anong mga bagay na kanyang papahalagahan. Kapag ka ang ginamit ng tao ay yung tinatawag na head knowledge lang, pwedeng sa kanyang pagdidesisyon sa buhay ay magkamali siya. At dahil sa kanyang pagkakamali ay pagsisihan niya ito habang buhay. Subalit kung nakasalig sa karunungang galing sa Diyos, bunga ng ating pagkatakot, ang mga bagay na ating pagdidesisyon sa buhay, makakaasa po tayong hindi tayo magkakamali. Parating tama at kasang-ayon sa kalooban ng Diyos yung ating mga desisyon. Kaya ang epekto nito ay magiging maligaya tayo habang tayo ay nabubuhay. At sa mundong ating ginagalawan, napakaraming mapapanganib na lugar, sitwasyon, maraming mga tao na nandadaya o nangloloko ng kapwa. Pagka ikaw ay nagtataglay ng karunungang galing sa Diyos, magagamit mo yan para iligtas
iligtas ang iyong sarili sa kasamaan. Maraming tao naliligo ng landas, napapariwara dahil sa kakulangan ng karunungan. Pero pag tayo po ay may karunungan, makakapanatili tayong nasa ligtas at maayos na kalagayan, at kahit napapaligiran tayo ng mga taong masasama, hindi nila tayo maiimpluwensyahan. Sa halip, tayo na nagtataglay ng karunungang buhat sa Diyos ang makaka-impluwensya sa kanila. So yan po ang tatlong mahalagang bagay na sa mga talatang binanggit na ito ay biyaya o hatid ng karunungang galing sa Panginoon, bunga ng pagkatakot sa Kanya. Mga giliw namin, mga taga-subaybay, ngayon po ay inihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin na mga tao na kanyang mga nilikha. Dito'y mauunawa natin na ang karunungang mula sa Diyos ay hindi lamang pakikinabangan ng atin pong pamumuhay dito sa mababang lupa, sapagkat hindi dapat makontento o makampante ang isang tao na kung kaya siya sumagana sa buhay na ito ay dahil sa kanyang kaalamang taglay na natutunan niya sa buhay na ito. Sapagkat ang pagpapala na kanyang makakamit sa buhay na ito ay limitado lamang sa pakinabang na ukol sa lupang katawan. Subalit ngayon ay binubuksan sa atin sa paglalakbay natin sa mundong ito, samantalang binibiyayaan niya tayo ng buhay at lakas, kailangan po na mabago ang ating pananaw. Hindi po dapat tayo makontento na kung ano lang ang meron tayo sa buhay na ito at kung ano yung hinahangad natin sa buhay na ito na pawang ang pakinabang ay para sa ating lupang katawan. Ngayon ay binubuksan ang ating pong kaisipan, itinatama ang ating pananaw na sa buhay na ito. Dapat nating tignan ito ay pagkakataong ibinibigay ng Diyos upang maitama po natin ang atin pong mga pananaw sa buhay, sapagkat kung merong unang-unang dapat na pinapahalagahan ang tao ay ang kanyang kaluluwa, mga minamahal na taga-subaybay, sapagkat aanin mo ang mga pagpapalang ukol sa material kung hindi mo naman tinanggap ang pagpapalang ukol sa espiritual. Ibig sabihin, pagpapala na ukol sa ating kaluluwa. Kaya ngayon ay sinasabi po sa atin, ibig mo bagang magkaroon ng pakinabang ang iyong kaluluwa? Ibig mo bagang sumagana ang pagpapala ng Diyos ukol sa iyong kaluluwa? Ngayon ay hinihikayat po tayo na pong makipagrelasyon sa Panginoon ng tamang pakikipagrelasyon o pakikipag-ugnayan sa Kanya, sa paraang patuloy nating alamin ang Kanyang kalooban, sapagkat ang Kanyang mga banal na salita ay lilikha sa puso natin ng mga karunungang mula sa Kanya. At ito po ay lubusang makakamit ng tao kung ang banal na pagkatakot sa Diyos ay tinataglay po nating mga tao. Dahil diyan, mga giliw naming mga taga-subaybay, at dahil na rin sa kahalagahan ng pagkatakot sa Panginoon, ano ang noon pa ay itinuturo na sa mga mamamayan ng unang bansa na pinili ng Diyos sa makatwid ay ang Israel, kapatid na Neraya. Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa Deuteronomio, Kapitulo 31, ang bersikulo po ay 12 hanggang 13. Sasalin po ng Biblia na ang bagong ang Biblia. Tipunin mo ang mamamayan, ang mga lalaki, mga babae, mga bata, mga dayuhan na nasa loob ng iyong mga bayan upang kanilang marinig at upang sila'y matutong matakot sa Panginoon mong Diyos at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, at upang ang kanilang mga anak na hindi nakakaalam nito ay makarinig at matutong matakot sa Panginoon ninyong Diyos habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong paroroonan, na inyong tatawirin sa Hordan upang angkinin. Sa talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan, ay maunawa natin ang mga huling araw o panahon ni Moises bilang noon ay leader ng Diyos. Kung aalamin natin ang kasaysayan, ito po yung tagpo na ipinatawag niya ang mga saserdote at ang mga Levita upang magbilid
bago ang panahon ng kanyang paglisan o pagpanaw tungkol sa napakahalagang bagay na dapat matutunan ng mga mamamayang Israel maging ng kanilang mga anak. At ayon sa pahayag ng leader ng Diyos ng una na si Moises sa mga saserdote at mga Levita, tipunin ninyo yung inyong mga lalaki, mga babae, mga bata, maging yung mga dayuhan na nasa loob ng inyong mga bayan. Silaan niya ay pagsamasamahin para marinig nila, maituro sa kanila at matutunan nila na silaan niya ay matakot sa Panginoong Diyos at isagawa ang lahat ng kanyang mga salita batay sa kautosang nasusulat. At upang ang kanilang mga anak, hindi lang sila bilang mga magulang, bilang matatanda, ay makaalam at makarinig at matuto na matakot sa Panginoong Diyos habang nabubuhay. At kahit paano sila'y makarating doon sa promised land o sa lupang pangako na ipinangako sa kanila na aangkinin o aariin. So dito po ay maunawa natin na dahil nga napakahalaga at katotohanan ang pasimula ng tunay na karunungan ay ang matutong matakot sa Diyos, hindi po nakalimutan ni Moises bilang mga huling habilit bago ang kanyang paglisan o pagpanaw sa mundo sa bayang kanyang pinangungunahan. Kung merong isang mahalagang bilin na hindi niya nakalimutan at tinuro na hindi lang siyang dapat magturo, kundi mga saserdote, mga Levita at mga matatanda sa Israel, yung matutunang matakot sa Panginoong Diyos. Sapagkat ito nga ang daan para sa pagtataglay ng tunay na karunungan. So ang lesson learned sa ating panahon, yan din ang ating dapat gawin. Na bilang mga magulang, kung meron tayong pagkakataon at dapat gumagawa tayo ng pagkakataon para kausapin, tipunin ang ating mama sa buhay, at kung meron silang dapat mapakinggan mula sa atin o may bagay na dapat tayong mahalaga itinuturo sa kanila, ipinapakilala natin una ang Diyos. At pagkatapos maipakilala ang Diyos, itinuturo natin na ang mga anak natin ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon. At kung makita ng Diyos na sila'y natuto na matakot sa Panginoon, ang isang bagay na totoong mahalaga na mapapasa atin at mapapasa ating mga anak, sila po ay pagkalooban ng Diyos ng tunay na karunungang magagamit nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay at magagamit nila hanggang sa mga bagay na pamumuhay pang-espiritual. Mga giliw naming mga taga-subaybay, maaari nating alalahanin ang ating pong pagiging magulang sa ating mga anak sa pagkakataong ito. Dati, masikap na itinuturo natin sa ating mga anak sa kanyang pagpapasimula ng kanyang pagiging tao sa mundong ito na sa kabila ng pagiging mura nila sa edad ay agad tinuturuan natin sila kung papaano kumilala ng kulay. Hindi ba't yan ang unang-unang itinuturo natin? Gayun din yung mga letra sa alpabeto. At pagka po nasasanay ang ating mga anak at unti-unti ay natututunan ito, ang mga bagay na yon, hindi ba't lumilikha ito ng kagalakan sa ating kalooban? Hindi namin sinasabing masama na ituro ang mga bagay na yon. Subalit, bilang mga magulang na pinagpaunawaan ng mga pagtuturong ito, kung merong unang-unang dapat na itinuturo tayo sa ating mga anak ay ang ipakilala natin sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, at ang banal na pagkatakot na dapat iukol natin sa Diyos. Sapagkat ito po ang magiging daan upang ang ating mga anak ay lumaki hanggang sa kanyang pagtanda na magkaroon ng maayos na pamumuhay, maayos na pananaw sa buhay na ito na hindi gaya ng nakikita at naoobserbahan po natin sa panahon ngayon. Hindi ba't ang kabataan sa ating kapanahunan ay natututo ng iba't ibang krimen bunga ng kawalan ng pagkatakot sa Panginoon? Hindi natin sila masisi sapagkat naging irresponsable o hindi man naging irresponsable ay
hindi rin at wala ring alam ang kanilang mga magulang tungkol po sa karunungang mula sa Diyos, na dahil doon maraming kaluluwa sa panahon natin ngayon na hindi po nagtataglay ng banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi po sapat na kilala lang natin ang Panginoon at pagkatapos ay baliwala lang. Kailangan po lubusan natin siyang kilalanin at ito ang lumikha upang tayo ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa ating Panginoon Diyos, sapagkat ito ang maghahatid sa atin sa pagiging marunong, pagiging pantas sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Gaya ng nabanggit na kanina, magkakaroon tayo ng tamang pagpapasya sa buhay. Makaiiwas tayo sa mga paggawa ng kasamaang kinasanayan ng mga tao, lalo na sa mga huling araw na ito, mga giliw naming mga taga-subaybay. At kung tila sa pamumuhay nating ito ay tila kapos tayo sa mga bagay na ukol sa material, huwag nawang mangyari na maging sa pagpapalang espiritual na natatamo ng isang tao sa paraang patuloy niyang sinusubaybayan ang pag-alam at pakikinig ng salita ng Diyos ay mawala pa rin sa atin. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ito ang panahon, mag-isip-isip tayo. Ano nga ba ang naituturo na natin sa ating mga anak? Subalit, bago natin sagutin ang tanong na yon, dapat ay tanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay nagtataglay ng banal na pagkatakot sa Panginoon? Na dahil diyan, lubos ko na bang nauunawaan ang kalooban ng Diyos? At dahil doon, ay nalilikha sa atin ang tinatawag na karunungan. Kung magkagayon, mailapit natin din naman ang ating mga supling, ang ating mga mahal sa buhay, upang sila man ay matipon upang dinggin ang banal na kalooban ng Diyos at magtaglay din naman sila ng banal na pagkatakot sa Panginoon, gaya po ng sinasabi sa mga talatang atin pong binasa. Kaya dahil dyan, kapatid na Neraya, sa atin pong kasalukuyang panahon at sa panahon pang darating, papaano natin dapat na maunawaan, papaano nating mapapatunayan na tayo po ay totoong naturuan ng banal na pagkatakot sa Panginoon? Meron po bang mga gawa na magpapatunay na ang isang tao ay totoong nagtataglay ng pagkatakot sa Panginoon? Meron po, at ito ay ating mababasa sa aklat ng Ecclesiastes. Ang kapitulo po ay 12, ang versikulo 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito ay masama. Narito po ang mga bagay na dapat nating maunawaan tungkol sa pagkatakot sa Diyos. Katulad ng ipinapahayag ng isang pantas na haring si Solomon, pagkatapos ng kanyang masusing mga pag-aaral, pag-aalam ng mga bagay-bagay sa mundo, sa mga nakaraan, sa kasalukuyan, at mga bagay na darating, ang kanyang naging konklusyon, kung merong isang bagay na napakahalaga na matutunan ng tao, ang tao ay dapat na matakot sa Diyos. At ang paraan ay sundin ang kanyang mga utos. Opo, yun ang paraan para masabing tayo ay totoong natatakot sa Panginoon. Doon natin na ihahayag ang mataas na antas natin ng paggalang sa Kanya. Na kung totoong tayo natatakot sa Diyos, hindi sa paraang lumalayo tayo sa Kanya, sa halip ay pinapakita natin ito sa pamamagitan ng malaman natin kung ano yung Kanyang mga iniuutos, at pagkatapos nating malaman, meron tayong handang kalooban na sundin yun. At ayon sa Biblia, ang pagkatakot sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos ay dapat nating maunawaan at tanggaping ito anya ay buong katungkulan ng tao. Sa ibang salita, ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang pagkakalikha ng Diyos sa atin ay tao, dahil tayo ang una-unang inaasahan niya na magkakaroon ng banal na pagkatakot sa Kanya
at yung mga utos na inihanda niya, tayo ang una-unang tutupad o susunod nito. Yun ang ating obligasyon, yun ang ating buong katungkulan, yun ang pangunahing dahilan ng pagkakalikha sa atin. At kung hindi natin yung tatanggapin at hindi natin gagawing sundin yung mga utos ng Diyos na kahayagan ng pagkatakot sa Kanya, merong sinasabing babala ang Biblia. Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Patian niya yung makubling bagay, maging ito ay mabuti o maging ito ay masama. Sa madaling salita, ay meron takdang panahon na aalamin ng Diyos kung nagampanan mo ba yung katungkulan mo bilang tao. Kung ba talaga'y natakot sa Panginoon, sumunod ka ba? Yun ang dahilan kung bakit tayo binibigyan ng buhay, at kung hindi, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. At batay sa naging paraan ng ating paumuhay, batay sa ating magawa, yun ba'y magiging dahilan para tayo ay gantimpalaan o magiging dahilan para tayo ay pagkalooban ng tinatawag na kaparusahan? Sana piliin nating sa araw ng paghukom, gantimpalaan tayo ng Diyos dahil sa ating mabubuting gawa, sa paraang ginugol natin ang ating buhay, sa pagkatakot sa Kanya, sa paraang sinunod natin ang Kanyang mga utos. Kaysa binaliwala natin ang Diyos, nagtapang-tapangan tayo, hindi tayo natakot sa Kanya, at binaliwala natin ang ating tungkulin o obligasyon. Kinalimutan natin ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nilikha bilang tao. Namuhay tayo ay sa ating sariling gusto. At dahil doon, nauring sa halip na mabuti ay masama ang ating naging gawa. At sa araw ng paghukom, ayon sa ating kasamaan, ilalapat sa atin ang kaparusahan. Kaya magpakatalinong totoo tayo. Mas piliin natin na tayo matakot sa Diyos kaysa baliwalain ang Diyos na may likha sa atin, upang ito ang maging gabay ng ating maayos at matwid na pamumuhay, at sa dulo, sama-sama tayong sa halip na parusa ay gantimpala ng Diyos ang kamtin ng bawat isa sa atin. Tayo na po, mga giliw naming mga taga-subaybay, hinihikayat tayo ng pagtuturong ito na sikapin natin na mataglay ang karunungang humihigit sa lahat ng karunungan na natututunan ng tao sa sanglibutang ito, sapagkat ang karunungang mula sa Diyos ay ang karunungang magpapapantas sa atin, na ang pakinabang nito ay para po sa ating mga kaluluwa. At gayon din, ibahagi natin ang mga pagtuturong ito sa ating mga mahal sa buhay, upang sila man ay magtaglay din naman ng karunungan, at kung magkagayon sa ating pagsasama-sama sa isang pamilya ay mapuno ng kabutihan, ng pag-iibigan at pagmamahalan ang ating pamilya. Doon, makikita natin ang isang masayang pagsasama ng bawat pamilya, ng bawat grupo sa mundong ito, kung tayo po ay nagtataglay ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Opo, ang mga pagtuturong ito ay isang malaking tulong para po matulungan ang ating pong pagiging magulang sa ating mga anak. Ang kailangan lang po, sampalatayanan natin ang mga pagtuturong ito at hikayatin natin ang ating mga mahal sa buhay na tayo nang alamin ang banal na kalooban ng Diyos. Lumikha ito ng banal na pagkatakot sa Kanya, at ang dulot nito ay ang karunungang tataglayin natin na magagamit natin na kapakipakinabang samantalang tayo ay naririto pa sa sanglibutan. Na ito nawa ang ipagpala sa atin ng ating Panginoon mula ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com.
Maraming salamat po.